urging Senator Bato to sue? Well, it's very obvious to me. They didn't want him here. Kung wala siya dito, dapat daw nandito siya. Kung nandito siya, may umabot sa kanya. Ngayon nandito siya, urging to surrender. Okay, so ito ang tanong ko sa mga senador na nag-urge. Pag naglabas ng ICC ng warrant laban sa mga cabinet members, laban sa mga general natin, laban sa mga progressive leaders na accused of masturbation ng DP. Payag na sila na lahat yan, pulutin na lang tapos dalhin sa inyo. O dapat dumaan sa korte. Senator Bato will surrender if it is a Philippine court that orders his arrest and he is allowed all legal remedies. So, take out the name, Bato. Ako, kahit kalabang ko, kahit a person I don't like, I want him to have all the legal remedies, to exhaust all the legal remedies. So, yun lang tayo ko sa kabila. Don't be personal. Think of what's better for the country. Think what's better for the institution. Since naman lang po yung nakasign dito, so alalang to, hindi naman to ma-approve or... I respect their opinion. They want to express it that way, di ba? But kitang-kita nyo sa majority yesterday at kita nyo sa action ng iba, pati sa mga NBA agents went overboard, that they don't want him here. In politics, you don't always want your opponent in there, but you don't wish them to be shipped off to a foreign country. Sir, do you think kaya nila pinupursue ito para mabawi nila ang presidency? I'll not go into their intention kasi it's unparliamentary. So, bahala na pa ako humusga. Ang mga una, tatlo, tapos sunod-sunod, tapos kaway lang ako eh. Pagpan ko ng kanan, pagpan ko ng kanan, nahanap ko yung malaking katawan nung parang may kumutok man. Ako, inalis din ako eh. Pero kung lumabas yung ano, kung lumabas yung pakalan, patay tayo. Kung lumabas din tayo pakalan, yung alam mo, yung ano, lumabas yung pakipagputo, ay patay, maraming nagagarin. May laptop pala dyan. Meron pala dyan dito laptop. Bakit hindi isa yung ano, yung... Ha? Wala namang ano, nagagaling sa Hindi ko po tinatakot yung mga sumusuporta ngayon dyan sa labas ng Senado. Ang akin lang, maghanda po kayo sa mga taong mga darating yan dahil isang bulto daw yan. Marami daw yung mga darating na yan. Hindi ko lang alam kung ito na ba yung tinatawag na pagkilos ng MILF? Ito na ba yung tinatawag na pagkilos ng mga sundalo para tuldukan na itong kawalangyaan na ginagawa ni Marcos Jr. So hindi natin alam talaga kung ano ang pwedeng mangyari. Basta sure ako na may darating na isang grupo dyan bukas sa harap ng Senado. At hindi nga natin sure kung magkakagulo ba, ito ba ay maganda ba yung magiging feedback nito, maganda ba yung magiging kakahinatnan nito, or pangit ang kakahinatnan nito. So ito rin po pala, panoorin din po natin ang pagbanat ni Senate President Alan Peter Cayetano dito sa ginawa ni Tito Soto. Ano ba yung ginawa ni Tito Soto? Ito nga yung pagiging traidor. Dahil isinikreto niya itong warrant of arrest ng ICC. At si Senator Tito Soto pa pala ang nag-imbita or nagsasabi or nagbibigay ng info sa NBI na kung nandun na ba si Senator Bato de la Rosa. At malapit pa rito, hindi niya ipinaalam itong arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Nako, grabe na tong si Tito Soto. Talagang alam niyo yun, hindi ko sukat akalain na alam niyo naman na ako ay nagmula sa pagdidepend sa Tito Vic and Joey nung panahon ng kasagsagan ho ng awayan ng Halushos Brothers versus TBJ. At isa po ako sa mga vlogger na nagtanggol sa kanila dahil deserve naman talaga nila na mapunta sa kanila ang prangkisang Itbulaga.
hindi ko lang din talaga lubos na, na mapagtanto na alam mo yon na darating sa punto na ganito magiging kakupal etong si Senator Tito Soto. So ito po yung video ni Senator Alan Peter Cayetano, panoorin po natin. Yung Senator Lisa, urging Senator Bato to say. Well, it's very obvious to me they didn't want him here. Nung wala siya dito, dapat daw nandito siya. Nung nandito siya, may umabot sa kanya. Ngayon nandito siya, urging to surrender. Okay, so ito ang tanong ko sa mga senador na nag-urge. Pag naglabas ng ICC ng warrant laban sa mga cabinet members, laban sa mga general natin, laban sa mga progressive leaders na accused of masturbation and cheating, payag na sila na lahat yan, pulutin na lang tapos dalhin sa inyo. O dapat dumaan sa korte. Senator Bato will surrender if it is a Philippine court that orders his arrest and he is allowed all legal remedies. So, take out the name, Bato. Ako, kahit kalabang ko, kahit a person I don't like, I want him to have all the legal remedies, to exhaust all the legal remedies. So, yun ang payo ko sa kanila. Don't be personal. Think of what's better for the country. Think what's better for the institution. So yung laman lang po yung naka-sign dito. So ala lang to, hindi naman to ma-approve. I respect their opinion. They want to express it that way, di ba? But kitang-kita nyo sa majority yesterday at kita nyo sa action ng iba, pati sa mga NBA agents went overboard, that they don't want you here. In politics, you don't always want your opponent to be there, but you don't wish them to be shipped off to a foreign country. Sir, do you feel kaya nila pinupursue ito para mabawi lang sa presidency? I'll not go into their intentions kasi it's unparliamentary. So, bahala na tao humusga. But what I'm just saying is that we shouldn't be personal. We should not look anong partido niya, sino siya. Diba? So, naging gano'n na politika natin, naging algorithm. Pagkakampi, parang fraternity na, pag may rumble, kahit mali brand mo, ay ilang brand mo, kampihan mo na. So, medyo, for me, that's not so. So tanggap niyo yung sabi ni Tito Sen, ni Senator Soto na wala siyang alam na arrestuin si Senator Bato kahapon. Pinaalam lang ng NBI na Ako, ulitin ko lang po anong sinabi ni Joseph. Ang report ng Sergeant of Arms mismo ay alam niya at pinakita sa kanya yung warrant. Ang report naman ng NBA Director ay alam at pinayagan sila. What I do believe is hindi naman sinabi sa kanya yung money or ano. Ngayon, if he's saying hindi niya alam, then it's his word versus the word of the Sergeant of Arms and the NBI. According to the Sergeant of Arms, silang tatlong magkakata. So alam daw po niya na may warrant of arrest. Parang ang sa kanya, ay in-inform lang siya. Mayroong senador na may warrant of arrest, but in-inform lang at sinabi, opo, coordinate with sa coordinate with the sa, but hindi po niya alam, pero hindi po niya alam na parating si Senator Bato. So, well, it's irrelevant kung dadating o hindi. Diba? So, pag sinabing arrestuin si Senator De Lima, pag sinabing arrestuin si Senator Enrile, pag sinabing arrestuin si Senator Trillanes before, is it relevant if they're coming here or not? That's why nga you inform, because if they do come, what's clear to me is they didn't want you to come. So, that kind of, I'll just finish my meetings here. We respect their opinion, but Senator Bato should be given the opportunity to exhaust all legal remedies. It should be a Philippine law. This is a good test case. In the future, we will thank Senator Bato for standing up for his right na dapat po. This is not a matter whether guilty siya o hindi. In fact, he can be investigated here for the extrajudicial killings. So this is a question of our constitution versus a foreign court. Thank you po. Nagpipili lang po. Until he has exhausted all legal measures and the Philippine courts tells him to the president. Okay, thank you po. Nagpipili lang po. Sabi mo kayo, yung Senator Lisa, urging Senator Bato to say. well, it's very obvious to me they didn't want him here. Nung wala siya dito,
dapat daw nandito siya. Nung nandito siya, may umabot sa kanya. Ngayon nandito siya, urging to surrender. Okay, so ito ang tanong ko sa mga senador na nag-urge. Pag naglabas ng ICC ng warrant laban sa mga cabinet members, laban sa mga general natin, laban sa mga progressive leaders na masturbation ng DPP, payag na sila na lahat yan, pulutin na lang tapos galing sa inyo. O dapat dumaan sa korte. Senator Bato will surrender if it is a Philippine court that orders his arrest and he is allowed all legal remedies. So, take out the name, Bato. Ako, kahit kalabang ko, kahit a person I don't like, I want him to have all the legal remedies, to exhaust all the legal remedies. So, yun lang payo ko sa kabila. Don't be personal. Think of what's better for the country. Think what's better for the institution. So, laman lang po yung nakasign dito. So, ala lang to, hindi naman to ma-approve or... I respect their opinion. They want to express it that way, di ba? But kitang-kita nyo sa majority yesterday at kita nyo sa action ng iba, pati sa mga NBA agents who went overboard, that they don't want you here. In politics, you don't always want your opponent to be there, but you don't wish them to be shipped off to a foreign country. Sir, do you feel kaya nila pinupursue ito para mapawi lang ang presidency? I'll not go into their intention kasi it's unparliamentary. So, bahala na tao kung sila. But what I'm just saying is that we shouldn't be personal. We should not look anong partido niya, sino siya. Diba? So, naging gano'n na politika natin, naging algorithm. Pagkakampi, parang fraternity na, pag may rumble, kahit mali brand mo, ay ilang brand mo, kampihan mo na. So, medyo, for me, that's wrong. So, tanggap niyo yung sabi ni Tito Sen, ni Senator Soto na wala siyang alam na arrestuin si Senator Bato kahapon. Pinaalam lang ng NBI na... Ako, hindi ko lang po anong sinabi nito sa report ng Sergeant of Arms mismo ay alam niya at pinakita sa kanila. Ang report naman ng NBA Director ay alam at pinayagan sila. What I do believe is hindi naman sinabi sa kanya yung manner of the man. Ngayon, if he's saying hindi niya alam, then it's his word versus the word of the Sergeant of Arms and the NBI. According to the Sergeant of Arms, silang tatlong magkakata. So, alam daw po niya na may warrant of arrest. Parang ang sa kanya, ay in-inform lang siya. Mayroong senador na may warrant of arrest, Sabi but... in-inform lang at sinabi, Opo. coordinate with us. Coordinate with the sa but hindi po niya alam, pero hindi po niya alam na parating si Senator Bato. So, Well, it's irrelevant kung dadating o hindi. Diba? So, pag sinabing arrestuin si Senator De Lima, pag sinabing arrestuin si Senator Enrile, pag sinabing arrestuin si Senator Trillanes before, is it relevant if they're coming here or not? That's why nga you inform, because if they do come, what's clear to me is they didn't want you to come. That's gonna, I'll just finish my meetings. Yes. We respect their opinion, but Senator Bato should be given the opportunity to exhaust all legal remedies. It should be a thinking one. This is a good test case. In the future, we will thank Senator Bato for standing up for his right na dapat Philippine court. This is not a matter whether guilty siya o hindi. In fact, he can be investigated here for the extrajudicial killings. So this is a question of our constitution versus a foreign court. Thank you po. Nagpipil lang po. Until he has exhausted all legal measures and the Philippine courts tells him to the president. Okay, thank you po. Nagpipil lang po. Sabi mo kayo, you're right for the session. Legal counsel ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Walang iba kundi si Attorney Israelito Terion. Attorney, maayong gabi, Admar Vilando ng SMNI. Hello, good evening. Mayroon gabi po sa kanang kanina sa SSNI. Opo, mangumusta lang po sana ako, Senador, tuloy. Attorney kay Senador Bato, kamusta na po siya? Parang pangalawang gabi na ata niya dyan sa, sa Senado. Yes, nandito pa kami sa kanyang opisina. Maraming bumibisita pa sa kanya ngayon, no? Dito sa Senado. He is still awake and he is still entertaining visitors here in his office in the Senate. So hanggang ngayon gabi, 10:23 na, marami pa rin
bumibisita sa ating mahal na senador. Opo. Marami po ang mga nagkokomento, lalo na yung mga kritiko dito po kay Senador Bato de la Rosa, dyan sa bagong liderato ngayon sa Senado na nagkakanong dapat daw isurrender yan kasi may legitimate daw yung arrest warrant. Ano po sa panig ni Senador Bato? Ito pong mga ganitong mga komento ng mga kritiko po, attorney. Sige lang, kritiko man talaga yan sila, pero sana maintindihan nila na foreign issued warrant yan. Hindi po yan locally issued warrant. So kung foreign issued warrant kasi, medyo titingnan din natin yan kung balido ba yan kasi ang ating stand kasi dyan ay under Section 17 o RA 9851 kasi yan yung sinasay palagi ng mga experts nila eh. Sabi nila under Section 17 of 9851, if there is a warrant of arrest, he may be arrested and thereafter surrendered to the ICC. Pero medyo kailangan siguro nila batahin ulit yung basihanan na yan kasi yung Section 17, under the first paragraph, klaro naman po that the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized under the law. No? So kung nakakommit siya ng crimes against humanity, war crimes, ang may principal jurisdiction, primary jurisdiction yan. Kasi ang Pilipinas po, exception lamang yung sinasahit nila. Yung exception under the second paragraph, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under the Act if another court or tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. So meaning, exception lamang siya. Pwede, the Philippine Republic may dispense with the investigation or prosecution. So it is not the primary rule. It is only an option on the part of the government. At saka yung surrender aspect kasi niyan, no? Kasi second sentence doon sa second paragraph, nakasaad kasi the authorities may surrender or extradite suspected or accused in the Philippines to the appropriate international court if any or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Surrender yung sa nila eh. Dalawa kasi ang modality para magkaroon ng jurisdiction yung foreign international court. Either surrender or extradition. Sa extradition may rules na tayo. Yung Supreme Court nagpalabas na ng rules of procedure in so far as to how to effectuate extradition. Pero sa surrender, wala pa tayong law. Wala tayong rules of procedure as to how we can effectuate the same. So kaya nga, if we will relate this with Article 59 of the Rome Statute, kailangan siya dalahin doon sa proper court. Pero ang tanong yan, ano ang magiging title ng petition? Hindi natin alam kasi wala tayong rules. Ano ang magiging saan natin i-file? Sa Regional Trial Court ba? Sa Court of Appeals ba? Sa Supreme Court ba? Hindi rin natin alam. Ano ang magiging procedure na i-adapt? Meron bang pre-trial? Meron bang trial proper? O summary hearing lang? Wala rin, hindi rin natin alam kasi wala tayong procedure. Yun po ang stand namin. Wala tayong rules of procedure as to surrender. So therefore, maski na po i-insist nila na i-effectuate nila kaagad, i-implement nila kaagad, paano i-implement? Hindi nga natin alam kung anong gagawin ninyo dyan. Hindi naman po pwede na idalahin nila, kalagkarin nila si Senator Bato gaya ng ginawa nila ay Tatay Digong na hindi nila idaan sa korte. All persons, Filipino persons, no, deserve due process. No persons have been deprived of life, liberty, or property without due process of law. So kailangan pakinggan siya, bigyan siya his day in court kasi hindi naman po siya manok, nakusa mo lang dalahin at ihawin. Hindi po yan. Tao po siya, may human rights siya. So therefore, there must be due process. If his liberty or life should be curtailed, dapat there should be a judicial process in a local court. Yun po. Opo. So, ibig sabihin po, yung surrender na sinasabi doon, ang extradition, meron na tayong patakaran dyan. Yung hindi lang malinaw doon is yung yung pag-surrender. Iba rin, so ibig sabihin na sariling interpretasyon lang ng Philippine authorities yung ginawa nila dati kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na pag-surrender yon? Oo, sariling interpretasyon lamang nila yun. Kaya nga, nag-file tayo ng petition doon sa Korte Suprema and pinagpala po tayo na at least na-entertain ng Korte Suprema, pina-comment yung DOJ, later pumasok ulit yung Solgen, pina-comment din, and I'm hoping and praying na baka ma-actionan na yung minimiti natin na TRO na hinihingi po sa Korte. Opo. Doon po sa nangyari po kay Senador Bato, maliban po doon sa naging aksyon ng Senado, meron po ba kayong nakikita rin na paglabag doon sa mga agent ng NBI as of a criminal case ba? O anong klaseng reklamo po na plano ni Senador Bato? There may be a probable violation of our criminal laws, no? Kasi yung nila, pagdakit nila agad kay yung pag-attempt ng pagdakit nila agad kay Senator Bato at nagka
dugo tuyahang kamot, no? Ano pa, kasi na ano siya, na off balance siya at ano sila nagkagirian doon sa So, ano ang basis nila? Bakit nakpin nila si Senator Bato? Foreign warrant of arrest yun. Hindi pa yun confirmed by a local court. Hindi pa yun na determined with the specificity kung authentic ba yun na court. Hindi pa yun dumaan sa ating local judicial processes. So, kaya nga po sa aming paningin po, pwede po kami magkamali na medyo nag-overstep po ng bounds yun pong NBI po at that time. Opo. Marami din po, lalo na sa side ng mga kritiko, na inihahambing yung pagsisilbi ng arrest warrant laban kay Senador De Lima na merong kinaharap na tungkol sa droga na kaso, panahon ni Trillanes na merong kinaharap dati yata, kung di ako nagkakamali, rebellion. Magkakailing tulad po ba ito o malaking pagkakaiba po, attorney? Malaking pagkakaiba kasi lahat yung local courts yung issue ng warrant dito kasi foreign warrant dito Netherlands dito, ICC galing yung warrant na hindi na nga tayo miyembro dito, di ba? March 17, 2019 effective yung ating withdrawal, tapos nag-file sila ng kaso 2021 na September, so hindi na tayo miyembro. So that issue can still be decided by the Supreme Court as to whether or not the Philippines or the ICC retains jurisdiction for crimes committed between 2011 to 2019. So even if may decision yan ang ICC, pero hindi naman bound yung Philippine Supreme Court nung decision sa ICC on the jurisdictional issue. So sa atin is malaki po ang pinagkaibahan kasi ito po yung mga cases po nila Senator De Lima noon sa Senator Trillanes is or they involve what you call this warrants of arrest issued by a local court. Dito, foreign court po, international criminal court po. Yun po ang pinagkaiba. At kung merong arrest warrant, kung sumunod sila sa prosesong sinasabi ng batas na lalapit dapat sa korte, local courts natin, at kung mag-issue man ng arrest warrant po, attorney, handa ang senador na sumuko or silbihan siya ng arrest warrant kung uusad man ito sa local court. Kung susunod yan sa local judicial process natin, i-transform yung i-transform yung warrant into a local warrant, and then pakikinggan si Senator Bato pursuant to our judicial process, pursuant to our rules on criminal procedure, no, na igalang yung kanyang karapatang tao, malaking posibilidad na hindi mag-o-object si Senator Bato de la Rosa. Opo, considering na November 2025 pa pala ang petsa nitong arrest warrant na ito ng ICC, tingin mo napakasapat na ng panahon na yon mula noong 2025 November para makipag-ugnayan sila sa tamang proseso kung gusto man nila na may maglabas ng arrest warrant laban sa senador? Kaya nga nagtataka ako bakit hindi nila pinagawan ng dapat na rules of procedure in so far as surrender is concerned. No, they could have they could have requested the Supreme Court, made proper representations with the Supreme Court to come up with the rules of procedure on the matter. Or maski na yung House of Representatives, kung nagpa-issue sila ng IRR din, kung gustuhin nila. So pwede sana yun, hanapan sana ng paraan kung yun talagang intention nila na they will activate the surrender mechanism under Section 17 of RA 9851. Pero hindi nila ginawa. So hindi namin kasalanan yan. Opo. Pero before pa po, nitong nangyari kahapon, meron po ba kayong mga information na sinubukan talaga nilang i-implement itong ICC warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa or itiniming din nila? Meron bang mga ganun? Or kahapon lang nila nakapag-decide sila na i-implement yun? Kasi medyo may katagalan na rin po, attorney. I really do not have any concrete personal knowledge na ano ba yung plano nila in the past. Pero from what I can see, ang pinakaklaro po yung nangyari po kahapon. Because it shows and it shows without any kinds of doubt that they are really serious in arresting him. Kasi pag pa lang ni Senator De La Rosa, hinakang agad siya ng NBI at gusto talaga siyang dakpin. No? So kaya doon ko makita na may intention talaga siya ang dakpin ng ating mga authorities even if hindi sila dumaan sa proper procedure. Opo. Ang isa rin sa sentro ng diskusyon po, attorney, kasi naglabas din ng subpina itong CIDG. Ano sa tingin niyo po yung
doon sa legality nung issue na yun, na para for investigation. At para bang meron kasi akong nabasa rin, na, hindi ba yan parang labag? Gusto nilang hulihin sa ICC tapos meron pa palang kinakaharap na reklamo dito sa Pilipinas. So hindi pwedeng umiral yung ICC warrant laban kay Senador Bato. Kaya medyo na-complicate dahil dyan, no? Kasi nagpalabas sila ng Sabina, under 10391 ata yan na batas, no? Indeed, the chief PNP or the CIDG chief, no, may be able to or is given the authority to issue subpoenas, no, for the investigation of a crime. Pero nung ni-research namin, kailangan pala yun, may existing investigation na. Pero yung kasi, ang problema kasi nito is even Secretary Remulla admitted that there was no formal investigation in the past and bago po ito. So kung ganun pala, di medyo defective na yung subpoena. At kung basahin mo yung subpoena, medyo sabihin namin ay void po. Kasi they require the respondent to expedite an affidavit right then and there. Hindi naman po pwede yun. Kasi when you invite a person concerning an investigation of a crime, well, you only secure facts. You do not have the power or authority to require the execution of an affidavit. Kasi option po yan ng respondent whether he will execute an affidavit or not. Yun po ang aking tingin doon. Opo, meron din pong issue, attorney, kasi pati yung sa way back noong Davao City Police Chief pa, si Senador Bato, ay naungkat. Naalala ko noon, hindi pa panahon ng Duterte administration yung pagiging hepe niya sa Davao City. Panahon pa yun ni Pinoy. Kaya sa katakataka kung bakit after ng ilang taon, tsaka naungkat ito, bakit hindi na lang sinampahan ng kaso during that time? Pinoy administration din ang nandun din si De Lima, bakit hindi nagsampa ng kaso doon, tapos bigla magtataka ka na lang may subpoena, parang regarding din ata doon sa issue na yun. Yes. And what I can see here is really medyo defective, medyo questionable yung action na yun. Pero ang parang nagtingin ko kasi siguro na-realize nila na wala pang rules of procedure as to how to effectuate yung surrender aspect under Section 17 of RA 9851. And pag-alaman nila, since nagtatago si Senator De La Rosa, para ma-force nila na pa-appear, napa-issue sila ng subpoena. Kasi kung hindi mag-appear, it may be a ground now to file an appropriate indirect contempt proceedings case before the regional trial court. And then, after that, the judge may issue a warrant of arrest. So yun ang naakala kasi nila, hindi sisipot si Senator Bato de la Rosa, bigla na lang sumipot sa Senado. And I'm sure, paharapin yan niya ngayong Thursday or magpadala siya ng legal representative. So, pornada na naman yung plano na yan. So, kaya nga, manalig talaga tayo at last manawataala, no, sa architect of the universe. Kasi, maski anumang plano na masama, almost always, hindi yan mag-succeed kung wala pong blessing galing sa kanya. Opo, meron pang nagsabi na obstruction of justice daw yung ginawa ng Senado na pagbibigay ng proteksyon dito kay Senador Bato. You can only obstruct justice if a person is, if there is a crime, no? And you prevent the discovery of the crime or you prevent the apprehension of suspects in the commission of the crime. Pero dito kasi walang crime eh. What is there to obstruct? No? So, yun ang problema niyan. What is there to obstruct when, in the first place, the issuance or the warrant of arrest is itself questionable as to whether or not it can be effected here in the Philippines without passing through the judicial process and without compliance with the due process of law na kinakailangan talagang sundin. Kasi dapat pagbigyan mo yung tao na to give his chance also to defend himself, hindi yung pwede na mag-issue ka lang ng warrant na hindi mo siya bigyan ng chance na makadefensa sa kanya sarili. Opo. At dumaan sa local court natin. Opo, pero sa kabila po nito, attorney, nakikita nyo rin po ba na doon sa pagnanais po ng kampo ni Senador Bato na dumaan sa tamang proseso, nakikita nyo ba na ganun yung kanilang tahak, yung mga local authorities natin? Kasi nakikita ko may mga pulis pa rin po dyan, baka may NBI pa rin dyan sa labas po, at parang ramdam nyo ba na anytime na paglalabas si Senador Bato, huhulihin talaga siya? Parang ganyan talaga ang feeling din namin kasi maraming pulis doon sa harap. Kung hindi mag-take precautions si Senator Bato, sa aming tingin, pwede kami magkamali na baka raktin niya siya. So, kaya play safe na lang. May anti-anti na naman. Ito na yung itsura, itong bahagi ng section kung saan
Everybody out. Lahat tayo. Dali! Sir! Ano? Ere, gamit! Bababa na tayo. Ito na yung isura. Wala pa rin ilaw dito sa may pagkakaato dito at bawat ilawan dahil doon sa dulo. Ah, si Neri! Neri! Nakikita yung ano yan. Yung nabibigay mo. Knowing. Boss! Guys, pasalamat na naman yung kanila. Pare! Matinggan ako. Ito na yung isura ng bahagi ng Senador na Senado ng ating sa pagkakulugan na. Nakabarikada na yan at mawalang ilaw, bawal din ilaw dahil sa dulo, meron pa lang ang mga sa nakabaglang at nakatulong yung panaan sa ginagawa Kulang. Kulang na po. Makinig po tayo. Baka may makita na... Tol, wala nang nakabilimutan doon. Cellphone mo, mga baterya. Huwag ka tumawa. Ano ang ipasok? Mahigpit pa rin. hallway ng internal United Services
Manny Cayetano habang patuloy pa rin na nandoon sa isang hallway. Okay, let's go, ma'am. Let's go, boys, girls. Let's go, ma'am. Kumana tayo. Kumama na tayo. Ano ba po tayo? Kami po lahat. Sige na. Kailangan kasi. Kailangan na kami nga bumaba para Update lang, sir. Sino ba? Sir, meron ba nasugatan doon sa kanina? Ano pang balita niyo, sir? Sir, update lang po, sir. Sabi nila na wala naman nasugatan doon sa nangyari na Imbok Maray. sino daw po nagkikita sa nalalabas na po lahat ng mga tao? Pero na po, wala naman. Traktor lang kami. Lalabas na kami. Hindi na po. Para wala na po tayo ano. Baba na po muna. Baba na muna tayo. Doon na po. Sa muna ng building. Ano lang po, ma'am? Sa baba? Baba na po. Bakit po? Ano po ang purpose? So far, ma'am, is may pag-uusap pa po, ma'am. Ang instruction lang po naman sa amin, ma'am, is doon na lang po tayo mag-abang sa baba. Yun lang po, ma'am. Sa baba, meaning kailangan po namin lisayo ng building ba? Hindi, ma'am. Nandun lang po naman. Labas lang po naman, ma'am. Wala naman po. Yun lang po ang instruction sa amin, ma'am. So, Ang purpose is to secure the building po ba? Ano po ba? so far, wala naman po, ma'am. Yun lang po, ma'am, ang doon na lang po kayo, doon na lang po tayo mag-standby, ma'am, sa baba. Yes, sir. So, ma'am, yun na yun. Let's go. Yes, ma'am. Kami po yun.
Kasama ko lang ang mga senador. Ang chronology mo there. Approximately 7:46. Armed men tried to enter to the second floor but were stopped by the Usaha. They had firearms with them, but the Usaha fired a warning shot. They retreated at the back and started firing in skin. Now, we do not have a definite count of how many people tried to enter the building. Number two, there are no casualties. None. No one was hit, was wounded, was killed. Number three, we are in the process of determining who is behind this. We have instructed the SIS and Senate Building and Senate staff to secure all CCTVs. Our mission here, the President sent me here, number one, to secure the senators. There is no politics at this time. In these times of turmoil, politics goes out the window. We all belong to one country and we all believe in one nation. The President has given strict instructions. Secure the senators wherever they be. Next, we are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to let that be clear. We need a very clear this. I repeat. Nakatransmit hindi? Cellphone. Dito makita. Oo, nakatransmit na guys. Uy, uy, uy. Konti naman. Cellphone lang to. Konti. Konti naman. Kunti lang yan. Kunti lang yan. Camera eh. Pababa ng konti cellphone sa harap. Atras naman ng konti. Nel, kunti lang Nel. Konti lang. Cellphone. Wala ka naman di cameraman eh. Bawal nga camera, pre. Sa aming camera yan, no? Ano cellphone? Pali ka pala eh. Daming camera dyan eh. Oo, wag na yung pala. Anyone want is around that time we got information about an article. Pagbaba na lang Nel. Pwede na ako na Ay, sakto na. Jamie, yung mic mo naman, pakibaba. Jamie. How we can wala ka ng action Mike, pababa Mic na camera. And Jamie. Jerry! Cellphone, pababa na cellphone. Cellphone, Cellphone, pababa, cellphone. Boss, Kami lahat ikuha. boss, cellphone oh. Konti lang. Pabuka lang ng konti, pabuka. Sige, pabuka lang ng konti yung cellphone. Thank you. Boss, cellphone, pababa ng konti oh. Nakakap ka na. Sorry, sir. Sulap siya. Eh, tama naman yung cellphone. Pero kunti lang. Speaker oh, cellphone, nakaharap ka na. Pababa ko yung cellphone. Oops, sorry ko. Naman, bakit ha? Oo. Sorry pa rin. Pilit ko mga international sa akin. Sige. Rappler, pati lang. Rappler. So I'd like to take that news. Kayo din sa media, no? I know you were also confused but you decided to stay. So in the next few days lang, sure lang na hindi tayo mag-infiltrate until we get to the bottom of this. So yung USAA and the PNP under the direction of myself and Secretary Mulia is now going floor by floor and we'll do the same sa kabilang building. We won't say any more operational details, but we will try to make sure na since I'm here tomorrow, that's if I go home tonight. No? Cellphone. We'll brief you further. Stop there. Pasensya lang po kayo, we stop muna sa details. Mahirap po na iba-ibang magpa-interview. So I'm directing the staff not to tell a lie, not to tell the whole truth, and to make sure that we cooperate with the their investigation. Who are the shooters and how many shooters, sir? How many? Cellphone, pababa. Still have to determine who is Cellphone, pababa ko. Pababa.
So we should have answered that with very good patience. Pero saan kayo una nagpapabok? Pwede daw, siguro pwede daw sa ayaw na nagpapabok. Kunti lang. Warning shot. That's as far as we're concerned. That is not conclusive. We shall not put the footages. We'll stop at the word of nasa word ng mic. Namin yun. Cellphone naman tayo. Cellphone. Meron ng harap na kayo. But we told our technical casino ang group of bangin sa napaw na sa mukha na. Napaw na po sila sa harap na kayo. FBI. We're not confirmed muna. It's okay but forgive us because we don't want to say something na hindi mabawi. If government did this to government, we are in trouble. And I want, there's a presumption that hindi siya pinakain sa atin. Having said that, from the President House of cellphone. Nagiging independent. Konti lang, boss, konti lang. Konti lang. Makakuha lang natin. Please do not ask questions that I will be. Pero sabi po kasi ng Secretary Do not ask questions. Please do not ask Senator Bato de la Rosa, how do you answer? Cellphone. Senator De La Rosa has been informed that we are doing a civil convention. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is in security personnel. He has been informed of our activities. We have assured him that there is no part of us concern. I am here to ensure the integrity of the Senate and to the correct election of all the senators. Sorry. Please. What's the walang motive pa, sir? You cannot ask questions of media. You cannot ask. Even kung paano po nakapasok. We don't know either. We have to read the Sir, wala rin nag-pursue, sir. Wala umabot. protection lang ang number one with number one. One reason we should have ongoing threat. Max ng GMA. Cellphone. Ongoing. We don't run to mga proposals with telegraph. We're all doing what we can. And sa share, the PNP, binigyan ng physical sasabi mo na. Pero Senator safe. Gunshot fire. Senator safe, all the floors. We are sweeping all the floors. Nababa cellphone. Sumulong na lang tayo. Cellphone. May pasok po ang Senator Bato. So far yan, ang design mamaya. So far, at may meeting na for the lahat ng yan. Atras lang ng kaunti. Cellphone. Kasi marami. Ang nakape. Sir, update sa articles of impeachment. Ay, okay lang, sir. Pangalawa lang. Camera naman. If you're nakaalis na rin mga taga-house, just to show you kung ano lang yung balik ng news namin. Yung mic ng ano? Mic? GMA? Wala na. Right? Is the Senate safe? Is the Senate safe? As of now? We're making sure that is now, but I can tell you, especially for me, that I feel na cargo ko yung lahat ng empleyado at lahat ng mga senador, lalo po yung walang kamalay-malay dito. It was, you know, I don't know how to describe. And at first, you know, if you get a call from me at this point in time, you wouldn't know that's an emergency. That's why I had to do it for 2 days. Categorical safe. Yes, also here. Pagod yung dalawa kasi
They've been here the last. CCTVM po ba kayo, sir? We'll coordinate with them. I will advise them. It is my duty to ensure the safety of all the senators. Whether it is safe to go home or not, I will make that call. I will make sure that they are safe. Thank you, sir. Salamat po. Excuse me. Secretary. Sir, one bite lang po, sir, for national media. Sir, sige lang yung ulan doon, sir. Sir, what happened here, sir? Sir, one bite lang po, sir. Sir, one bite lang po. One statement. Sir? Tayo yung Dito mo lang. Hindi na makalala eh. Sa akin tol, isa ako sa Banateros Vloggers tol eh. Oo nga, oy, isa sa mga Banateros vloggers. Kasi 'di ba Banateros Brothers, kami-kami 'yon. Sila Banateros Vloggers. Yan, ayun, alam niyo na kasi fake news daw ako eh. May nag-comment kasi sa video natin tol, fake news daw ako. AI lang yung kasama mo, hindi yan si Jay Guevara, sabi nga nun. Oh, yan ah. Kitang-kita niyo yun ah. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordena.